Muling nabuhay ang takot na manasalanta ng bagyo sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Davao Oriental. Ang mga residenteng nawalan ng tirahan kanya-kanyang diskarte para sumilong. Sa gitna nito, lalo pang dumarami ang mga nagkakasakit. May report si Salima Refran. Magkahalong pangamba at takot ang naramdaman ng mga taga-Boston, Davao Oriental nang bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga. Sariwa pa raw sa kanilang pinagdaan ng bangungot mula sa nagdaang bagyong Pablo, lalo pat magdamaga ng pag-ulan. Sinabayan pa ito na maliliit na pagguho ng lupa. Natatakot po kami dahil wala kaming tirahan doon. Diyan lang kami sa tabi ng daanan, sa highway. Pero ang kaba ng ilang residente, tila sinapawan ng guto. Dahil kahit nababasa sa ulan, masyaga sila naghintay ng rasyon ng pagkain. Lakas mo ng ulan eh. Oo, kailangan magtiyaga eh. Kasi kailangan ng pagkain ng pamilya. Inulan din ang bayan ng Katiil kagabi. Hindi na nga kinaya ng mga toldang bubong ng District Hospital ang lakas ng buhos ng ulan. Kaya mga nagsisisikang pasyente, nagkanya-kanya ng remedyo. Ang ilan, kundi sa upuan, sa crates na humiga. Si Baby Argeline nga, na may ubot, sipon at lagnat, isang box ng medical supplies, ang nagsisilbing kama. Naulan din kami. Kasi maraming tao din kagabi, maraming pasyente. Kaya dito na lang kami. Kaya hindi na raw nakapagtataka na dumami pa ang nagkakasakit dito. Sa datos ng DOH, isa na ang namamatay dahil sa acute respiratory infection. May 2 na ring namatay dahil naman sa diarrhea. Sa pagbisita ni Department of Health Secretary Enrique Ona, sinabi niyang sisikapin ng DOH na maibalik ang pagiging fully operational ng District Hospital sa loob ng 2 linggo. Our effort is to go beyond Trapan, to really make sure that they will have a complete hospital facilities as soon as possible. Sa New Bataan, Compostela Valley, patuloy pa rin ang retrieval operations. Kasama sa mga nabiktima ng Bagyong Pablo, ang pamilya ng sundalong si First Class Early Ablando. 15 niyang kamag-anak ang kasama sa mga nasawi, kabilang ang kanyang mga magulang at 3 kapatid. Ang 2 pa niyang kapatid nagpapagaling sa ospital. Nakadestino raw si Ablando sa South Cotabato nang tumama ang bagyo. Mailipat ko yung mga pamilya ko sa magandang tirahan. Yun, hindi pa natapos na tinangay na. Nangyari man lahat. Okay lang sana kung bahay lang, lahat pa. Wala akong magawa. Kasama ang kanyang tiyuhin, sila na mismo nahukay sa lugar na ito. At matapos ang ilang araw na pagbabaka sakali, natagpuan niya ang labi ng kanyang 3 kapatid at lola. Nasaan man sila, sa akin lang masaya rin sila. Tulad ng nangyari. Sakit manisipin ko. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, Salima Refran, GMA News.